na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw ng Lunes, tambalan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ann, tambalanista since 2008. I wrote to ask for your advice. Sana mabasa ninyo itong sulat ko at mapag-usapan din sa Spotify. Gusto ko kasing masiguro na mapapakinggan ko. Kapag sa Spotify kasi, I am sure I won't miss it. I met my live-in partner in 2010. It was not a smooth ride. Madami kaming problemang hinarap. Hindi din mabilang ang pagsubok na aming nalagpasan. Hawak kamay at buong tatag naming pinagtagumpayan lahat. At hanggang ngayon, magkasama pa din kami. Meron na lang kaming isang pinagdadaanan na nagbibigay sa amin ng ibayong kalungkutan. 12 years na kaming nagsasama, hindi pa din kami binibiyayaan ng anak. We have been trying for more than a decade already at habang lumilipas ang mga taon, lalo kaming nasasabik na magkaroon ng supling. Nagsisimula na din akong magpanik kasi 30 years old na ako. I can feel the clock is ticking. Nagpatingin kaming mag-asawa sa doktor and we were assured that we are both fit. Kaya hindi talaga namin maintindihan kung bakit, until now, I am not conceiving. Ang masakit pa, ang daming insensitive na tao sa paligid. Yung mga kamag-anak namin laging tanong, kailan ba kayo magkakaanak? Gusto ko sanang sagutin ng, kahapon po sana kung pwede. Yung mga friends naman na will always ask, kailan ba kayo gagawa ng baby para naman sumaya na kayo? I want to reply and say, gumagawa naman, hindi lang nabubuo. Madalas nga, yung mga hindi naman namin ka-close pero matagal nang kakilala, kapag nagkakasalubong namin sa kung saan ang bungad, oh, buntis ka na? Ganun ka-casual. Parang, kumain ka na, ganun. Yung iba, may unsolicited advice pa. They will tell me, magpapayat ka kasi. Ang taba mo kaya hindi ka nabubuntis. Hindi man lang naisip na yung mga simpleng tanong and statements nila tumudurog sa puso naming mag-asawa. Tambalan, gustong-gusto kong bigyan ng anak ang asawa ko. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi pa naman kami nawawala ng pag-asa. We remain hopeful na in God's perfect time, magiging parents din kami. Meanwhile, ano po kaya ang dapat gawin para bumaba ang stress level ko? Paano ko po ba sasagutin at haharapin yung mga taong walang habas sa pagtatanong kung bakit wala pa kaming anak? Sila po kasi ang major cause ng stress ko. Thank you Nicole and Chris for your advice. Ang inyong tambalanista, Ann.
Hello, Ann. Napag-usapan na din natin to sa isa sa mga podcast natin. Yes. And actually, itong topic naman natin, it never grows old eh. Marami talagang, while marami na hampasin lang ng brief, nabubuntis na. Tapunan lang ng brief sa mukha, nabubuntis na. Madaming ganon. Ganon kabilis. Ganon kabilis. Madami din naman na katulad ni Ann na hindi madali at hindi binibigay agad, 'di ba? Wala naman tayong ibang pwedeng sabihin, lalong-lalo na kung nagpa-check up naman kayo tapos sinabi na parehas kayong fit, 'di ba? Wala namang ibang sasabihin kundi talagang to just wait for the right time to come. Correct. Actually, nung sinabi ng doktor sa inyo, di ba, nung binigyan kayo ng reassurance na there's nothing wrong. Correct. Sa inyong dalawa. That's one good news. Tama. Already na parang, ay, okay naman pala tayo. Oo, eh. yung part na yun, at least, ayos na yung part na yun. Siguro Oo. timing lang talaga, ganon. Kailangan lang, yung sure ba? Kung halimbawa, hindi ka sure dyan sa doktor na yan, kasi parang feeling mo, baka kailangan mag-second opinion, ganon. Pwede din naman. Kasi di ba may mga OB at may mga OB na talagang ang kanilang pinaka-focus is on infertility or fertility, kung ano man yun yung kanilang pinaka-focus at doon sila pinakamagaling. So pwede ka din doon, 'di ba? At alam ng mga taong hirap magbuntis yan eh, kung sino-sino sila. Oo, na parang katulad ng kapag ka may sakit sa brain, ito yung particular na doktor na talaga magaling kasi siya yung presidente ng mga ganon, 'di ba? So ganon din pagdating sa mga OB. And kailangan hindi lang ikaw ang magpapacheck, talagang pati yung husband, ganun. So kung parang feeling ninyo okay kayo, tapos sinabi fit, tapos parang hindi pa rin naman, ganun. Ako para sa akin ang pwedeng konkretong gawin, pwede ka rin maghanap ng iba. Ganun yun 'di ba? Yung parang hanggang mahanap mo yung parang the one na doktor, kung saan ka maging komportable at parang feeling mo ganun. I think pwedeng isang option. Pero babalik talaga tayo sa kung sinabi naman talaga na okay kayo. So, Yes. ibig sabihin, Magandang balita na yun. This is the time to actually surrender it na talaga to God, 'di ba? Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, hindi pa napapanahon, kaya hindi pa bumubuko, literal, 'di ba? Mahirap tanggapin pero doon tayo hawak Doon talaga tayo hawak sa kapag tama na yung oras, ibibigay. Ngayon, kung anong gagawin doon sa mga nagtatanong, ay nako, barahin mo na. Barahin mo na. Marami kaming basahang binebenta dito. Correct. Yung iba may napunas na sa madudumi, 'di ba? Oo, pinapunas sa ihi ng daga. Correct. Pili ka kung saan pinunas. Yun ang isasalpak mo dun sa mga bibig na mga marites na walang pakundangan. Kung ano-ano ang sinasabi hindi maganda. Ako parte ang naniniwala ako na kapag tunay na kaibigan ng isang tao, hindi sila mangungulit. Parang they will just alam nila sa sarili nila na kayo mismo hirap. So hindi na nila itatanong yan ng paulit-ulit. Yung mga nagtatanong, yung mga nagbibigay ng mga hindi malang napag-isipan ng mga comments, yan yung mga taong who don't really know you. Kasi kung kilala ka niyan, alam nilang sensitive yung topic na yan eh. So hindi nila itatanong yan. Tama. 'Di ba? Kasi ang tanga nung tanong natatangahan talaga ako, sorry na po. Tangang-tanga talaga ako sa tanong na kailan ka mabubuntis? Ang tanga nung tanong, sila nga hindi nila masagot yun 'Di ba? Kaya alam mo, sabi mo muntik mo nang sabihin, dapat sinasabi mo talaga. Kapag tinatanong ka kailan ka mabubuntis, sinasabi mo talaga dapat kahapon. Hindi mo nabalitaan. Ganunin mo, barahin mo. Dapat kapag kami nagtanong sa'yo, kailan ka mabubuntis? Sabihin mo sa kanya, ikaw kailan ka gaganda? Ganunin mo. Minsan kasi kapag hanggat hindi nababara, hindi din titigil. Totoo diba? yun. So in other words, ang sinasabi ni partner dito, yung mga taong ito na nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, di ba yung walang preno ang bibig, di ba sabi
sabi nga ng mga matatanda, mga pasmado ang bibig. Yan, di ba? Hindi iniisip ang sinasabi kung makakasakit Yan. o makakabuti. Correct. They are not your true friends. Ako para sa akin, yun Diba? yun Kasi- yung paniniwala ko talaga, partner. Oo, kasi kung totoo sila mga kaibigan, sensitive sila sa mga sasabihin nila. Yes. Naiintindihan nila yung pinagdadaanan mo. 'Di ba? O ninyong mag-asawa. Ngayong araw na ito, kukontakin namin yung supplier namin ng busal. Gusto Yan. mo? Ikaw, hindi. Pwede naman eh. Pwede Gusto mo yun. O yung sinabi mo, partner, na meron na kami mga gamit na basahan dito. Oo, madami naman kami stock dito. Bago namin itapon, baka gusto mo. Papakinabangan mo na. 'Di ba? Kasi ang tanong mo naman, paano bababa ang stress level mo? Oo. So palagay ko, bababa yung stress level na yan kapag nabusalan na yung mga walang kwentang nagko-comment. Minsan, Ano, kukontakin na ba? inom-inom din ng patola juice sa Yan. umaga. Ganon. Patulan mo din minsan. Minsan para tumigil, pinapatulan din talaga. Oo, Chareta. sabihin mo pag nasan ba yung busal ko Oo, dito? yan. Mailabas nga. Mailabas nga. Oo, may madakdak na naman Correct, dito eh. ganon, Kung ano-ano diba? sinasabi eh. Tama, ganon. At ako naman tama. Alam mo talagang mahabang level of patience. Oo, totoo yan. Kaya nga totoo na patience is a virtue. Hindi ba't kapag ka nagdadasal tayo, gusto natin may sagot agad? Hindi kagad binibigay yung sagot, 'di ba? Kasi talagang truly patience is a virtue. So, yun na lang yung panghawakan mo. Nung recently nag-attend ako ng Bible study. Tapos isa sa mga sinabi doon is that your mess is your ministry. So kung ano man yung mess na meron ka, kung para sa iyo yan yung mess mo, Akala parang ko yung na-mess kita, mga ganon. hindi, na-mess iba. kita, ine-ebeg kita, hindi yun. Alam mo, Hindi mess yun. na-mess kita. na-mess kita, ine-ebeg Kailan tayo kita. magkikita? Hindi yun, partner. Mali. Ay, iba. Mali. Kasi- Pero magkakapatid yun. Ay, Mess kita, ine-ebeg kita. Yan. Magkikita-kita tayo. Mamaya, yan. Shh, huwag kang Ano yung ganyan. mess kita? Mess. Mess. Yung gulo. Gulo. Yan, yun, wala yung gulo. kang meses, Yun. tapos meses. Mess. Yun, ganon, mess. Diba? Yung ganon. Your mess is your ministry. Yun yung sabi sa Bible study. So, kung ano yung gulo o kung ano yung hindi maganda na nangyayari sa buhay mo, maaaring ito yung eventually maging ministry. Ano bang ibig sabihin ng ministry? Maging dahilan para maging inspiration for other people eventually, or makapagturo, 'di ba? And feeling ko yung mga ganyan, yan yung mga tinuturo sa atin eh. Pag halimbawa siguro nakita ka ng ibang tao, tapos makita nila kung paano ka nagiging patient on waiting, 'di ba? Doon sa pagdating nung bebe na 'yan, ganun. Kumbaga in a way, it's an inspiration for them na kung ito nga naghihintay. 'Di ba? Hindi nagsasawa. 'Di ba? Ano ba 'yung sabi mo kanina? 'Di ba? Gumagawa naman. Hindi lang nabubuo. Oo. 'Di ba? So, hindi lang kasi ikaw yung may pinagdadaanan na ganyan. And para sa akin 'di ba? Parang it is perfect partner yung pag sinabing your mess is your ministry now, 'di ba? Na kinikwento itong kwento mo sa larger scale. Hindi lang basta sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Larger scale na siya kasi sa tambalan, sa podcast, 'di ba? On Spotify, ang laki ng platform, 'di ba? Yung ganun, it now becomes a ministry na okay, hindi lang pala ako yung may pinagdadaanan na ganito. So yung may mga pinagdadaanan na parehas ng pinagdadaanan mo, naka-feel sila ngayon, partner, ng kahit papaano ay okay, Some I am sort not of relief. alone. Oo, Kasi 'di ba? may karamay ako sa pinagdadaanan ko. And it becomes a ministry now, 'di ba? Yung akala mong parang yung gulo ng buhay mo, yung buhol-buhol ng buhay mo, it becomes it turns out to be good pa pala. 'Di ba? Meron pa palang maganda. And we cannot wait for that day na dumating na ibibigay sa iyo 'yan. 'Di ba? Pero again, yung tanong mo naman talaga, meanwhile, anong gagawin para bumaba ang stress level? Lagi ko tong sinasabi, laging sinasabi ng tambalan, laging sinasabi ng mga magulang na kapag ka may anak ka na, magbabago ang lahat. So habang wala pa, talaga naman, travel, Correct. enjoy, Mag-date kayo madalas. magpapayat, magpa-sexy, 'di ba? Yung lahat ng mga pwedeng gawin para yung you have so much time in your hands to do na kayong dalawa lang mag-asawa kasi miss, pag dumating na yung mga anak, talaga Oo, naman. nako, minsan dead your ba si Mister? Correct, hands are tied. Dead ba si Mrs. Kasi mas Correct. ang focus ng mag-asawa ay sa anak na nila. Tama, Diba? Yung diba? pagkarga gagawin na sa sa baby, hindi na sa Oo, asawa. hindi na ikaw yung kakargahin, Oo, 'di ba? Yung mga pagpapadel, ganon. pagpapa Mamaya sa podcast yan.
Akala ko nasa podcast. Oo, Sorry. yan, diba? Yung pag-aruga. Yan. Diba, pagtanggal ng diaper. Correct. Magtanggal ng, ano ba yung mga tatanggalin? Hindi na ikaw yung tatanggalan. Oo. Diba? Yung bebe nyo na. Oo, yung bebe. Diba, hindi na ikaw. Hindi lang yun, so, partner. habang wala pa, diba? kayo na magtanggalan. Yes. Enjoy the moment. Seize the day. Yun na lang muna. Tapos, one day at a time. One day at a time lang. So, kung ano yung... sabi nga, 'di ba, kung ano yung meron ka ngayon, that's exactly what you need right now. So ngayon, kung anong meron ka, you have a loving husband. Sabi mo nga, ang dami na ninyong pinagdaan ng mga pagsubok na nalagpasan ninyo, 'di ba? So, namnamin mo yung yung pagkakaroon mo ng ganyang yung ganyang feeling, 'di ba? Yung ganyang blessing, 'di ba? Yun na muna. Tapos one day at a time lang. Tapos yung mga nagsasabi at nagko-comment, i-practice mo na lang din sa sarili mo kasi siguro yung mga iba baka concerned lang sila, hindi lang nila alam sabihin. 'Di ba? Parang kumbaga concerned sila or gusto lang nila, excited lang talaga sila. Hindi lang nila alam kung paano sabihin ng mas maayos. Oh, yes, pero diba? they don't mean it. They don't mean it kasi isipin mo na lang ganito, hindi nga nila maayos yung itsura nila eh. Oh, diba? yung tanong pa kaya yung tanong nila. Pa kaya. I feel you, girl. Kampe ko sa'yo kasi naramdaman ko yan ng ilang taon eh. Kaya, yes. Kaya, I was about to ask that. Kasi si Nicole, no, kung napakinggan mo ilan sa mga episodes ng Spotify, na-share niya din yung struggle niya. Correct, sa pagbubuntis. Nung panahon na siya ay gustong-gusto nang magkaroon ng anak. Sabi ko nga sa'yo, nakala ko talaga na may testosterone ako, partner. Pili ko may mali sa katawan ko. Lahat ng, kumbaga, ang dami kong naiisip. Ako pa nga, girl, I am, ano tawag doon? Yung common siya eh. Common. Ang Two syllables, Tagalog? Wait lang. English. Spanish. Ano yun? Basta meron akong condition eh. Okay. Diba? So, yun nga, kaya nga partner. Weather condition? Hindi. Wala talaga sa kondisyon. Ano ba yun? Yung condition. Yung tungkol sa mga egg. Ano nga yun? May naging condition ako nun eh. Oh my God, I forgot. Anong tawag doon? Madaming... Hard-boiled? Hindi. Ilalo pinapagulo. Teka lang. Basta mamaya. Happy? Isipin. basta wala sa kondisyon, 'di ba? Yung ganun pa nga eh. So, eto naman din kasi 'di ba sabi mo kanina, partner, parang yung the fact that the doctor says that you're both fit is actually good news. Pero para sa akin, gusto ko ding sabihin na kapag ka sinabi din ng doktor na merong something wrong, it's also good news eh. Bakit? Kasi na-pinpoint nyo na. Na-pinpoint eh. Tapos, ang siyensya po ngayon, bonggang-bonggang-bongga. So, maniwala po tayo of course, sa siyensya na bonggang-bongga. And of course, there's a greater God na gumawa ng siyensya, gumawa ng agham, diba? So yung ganun yun yung panghawakan natin. Yun din. Pagka, wag ka din mag-alala, kapag ka nalaman na may problema, mas maganda din yun kasi na-pinpoint. Okay, mabagal pala ang mobility ng mga alagad ni Mister. So, ito yung mga iinumin ng mga gamot. Ito yung mga iiwasan. Ito yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin. Yung mga ganon. Maganda din naman yun. Tas lagi naman, halos lagi namang may gamot. 'Di ba yung ganon? So, wag mag-alala. Correct. It will come. Ako na-share ko na din to dati sa isang episodes ng Tambalan. Ako bago ako nailabas ng nanay ko, parang 4 or 5 years yata Matagal silang din. naghintay. And yung pressure din na naranasan ng nanay ko at ng tatay ko mula sa mga tao na kapalibot sa kanila sa sobrang dami ng tanong, naging struggle din yun ito for them. Pero yun nga, panahon na nagsabi na, ito ilalabas na natin to. Itong Correct. poging baby na to. Wala naman silang sinabing pogi. Sinabi lang ilabas yung baby. Ipinanganak ka lang, hindi ka pinanganak na pogi. Color cake. Oo, di ba? Lumabas din sa tamang panahon na patapos ang 4 hanggang 5 taong paghihintay. Tingnan diba? mo yan. Diba? Tapos batchmates kami. Oo. Diba? So, lumabas siya sa tamang panahon kung kailan kabatch niya ako at magkabatch kami sa Love Radio. Alam mo yung mga ganon? Magkakabit lahat. So we just continue, katulad nga na lagi nating sinasabi kapag ganito ang issue, no? Yung proseso naman sa paggawa ay masaya, 'di ba? So tira lang ng tira.
Sabi ko sana, G lang ng G. Oo, sige tama. Oo. Mag-asawa naman kayo. Yun Dali naman lang ang ng dali, ganon. Diba? Oo. Go lang ng go. Diba? Yung proseso naman, masaya naman yung proseso. So, enjoy the process. And then, Enjoy and trust the process. Diba? It will come. It will come Yes. talaga. Babalikan natin mamaya, i-explore pa natin yung mga options kung paano ibababa yung stress level mo at sa paano bubusalan yung mga epal na nagko-comment ng Yan, wagas, yan. diba? Mamaya-maya Marami ka lamang. kilala sa Cartimar. Sabihan mo lang, Marami. tatawagan namin anytime. Dami kaming contact dyan, friend. Magsabi ka lang. Salamat sa iyo, Ann, for sharing your story with us, ha? At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Nahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!